Bago sa saksi, nakasungkit ng silver medal sa women's uneven bars sa gymnastics ang pambato ng Pilipinas na si Hailey Garcia sa 2025 SEA Games sa Thailand. Sa huling tala sa opisyal na website ng SEA Games kaninang 10:20 p.m., mayroon ng 32 medalya ang Pilipinas. 5 na riyan ang ginto. Ang iba pang panalo ng mga atletang Pilipino sa pagsaksi ni Jonathan Andal. Di maitago ang saya ng mga Pilipino nang mapabagsak ni Kimberly Custodio ang kanyang kalaban sa 48 kg weight division sa Jiu-Jitsu. Bagamat first-timer sa SEA Games, ginto ang iuuwing medalya ni Custodio na 3-time Jiu-Jitsu World Champion din. Sobrang saya ko. Grabe yung support ng mga Pilipino dito. Sobrang na-overwhelm ako na nagbunga lahat ng paghihirap namin ng coaches ko. Di rin nagpahuli ang isa pang pambato sa Jiu-Jitsu na si Dean Rojas na inangkin ng gintong medalya sa 85 kg weight division. Went through a lot this year. I got injured in Japan like almost 3 weeks ago, so thought I wasn't gonna compete. Grateful to be here. Gold medal din ang nasungkit ni Paris Olympian Aliyah Finnegan sa women's vault finals ng artistic gymnastics. Sa 60 kg division ng mixed martial arts naman, nagkamit din ng ginto si Angeli Bulaong. Silver medal naman ang napanalunan ni Clarence Sarza sa under 46 kg division ng Taekwondo. Sa men's Jiu-Jitsu ni Waza, 69 kg, naka-bronze medal ang pambato na si Mark Alexander Lim. Humakot din ng iba pang bronze medal ang Team Pilipinas. 4 sa Jiu-Jitsu, 1 sa mountain bike cross-country eliminator, 2 sa gymnastics at 1 sa karate. Bronze medal din ang iuuwi ng Olympia na 3-time SEA Games champion na si Pinoy Taekwondo Jean Kurt Barbosa na sumabak sa under 54 kg men's Taekwondo. Kanina tumulak na rin papunta rito sa Thailand ang ilang kilalang atleta tulad ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz kasama ang national weightlifting team. Mula rito sa Bangkok, Thailand, ako si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at Philippine Olympic Committee Media, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.